Forget about pagpagkaibigan. Sa Haiti, mismong putik ay ang kanilang ginagawang lamang tiyan. Let that sink in, kaibigan. Putik, kinakain at nilalamang tiyan ng mga taong nakatira sa Haiti. Madalas, ang pagpag ay ang nakikita nating kinakain ng mga siniwing palad na Pilipino. Kung hindi mo alam kung ano ang pagpag, ito ay yung mga tira-tirang karne ng baboy o manok na itinapon na sa basura ng sari-saring mga restaurant sa Pilipinas tulad ng Jollibee, McDonald's, Max at iba pa. At oo nga, nakakadiri ito kung iisipin dahil galing na ito sa basurahan at nilantakan na ito ng ibang tao. Pero ang pagpag ay kahit papaano ay mayroon namang sanitary requirements bago kainin. Ito ay ang iprito o pakuluan muna ng tubig bago kainin at para matanggal na rin ang iba't ibang bakterya. Boiled for safety, ika nga. In the end, ito pa rin ay isang pagkaing ginawa para sa mga tao. May lasa, malambot at galing sa isang restaurant, di ba? Sa Pilipinas, kung wala ka man sa syudad at nasa bulubunduking lugar ka, ay maswerte pa rin tayong mga Pilipino na nasa Pilipinas dahil sa ngayon, marami-rami pa ang natitira nating kagubatan. Kagubatan na maaaring pagkunan ng prutas, puno na pwedeng silungan at tubig na pwedeng inumin. Sa ibang dako naman ng ating mundo, ang mga taga-Haiti ay ang putik mismo galing sa isang bundok ay ang kinakain at dinadala sa kapatagan para gawing cookies. Pinaniniwalaan ng mga tao na kumakain ito na may dala itong essential minerals para sa mga tao. Hindi ito ang karaniwang cookies na alam natin, sadyang mahirap itong lunukin. Siguro maihahalin tulad ko ito sa matigas na harina o pulburon na walang lasa. O kung mayroon man maihahalin tulad ko naman ito sa coke na sandamakmak ang yelo. Pagkatapos iniwan mo ito magdamag at ininom mo kinabukasan. Ang mga sangkap naman ng cookies na ito ay parang 3-in-1 na kape. Mayroon itong una, asin, pangalawa, putik, at maswerte ka kung ang binili mong cookies ay may halong asukal. Ang paraan naman ng pagluluto dito ay simple lang. Sa isang malaking balde ay paghahalu-haluin ang asukal, asin at putik ng walang ibang gamit kung hindi ang kani-kanilang mga kamay. Kung maramihan naman ang kanilang gagawin, madalas mismong sa sahig na nila ito hinahalo na parang semento hanggang sa maging malapot na ang mixture at diretso na para ihulma na parang mga cookies. Pagkatapos mahalo ng mabuti, ang masasabi kong cookie dough ay ang sikat ng araw ang magsisilbi nilang oven para maluto, matuyo, tumigas na parang cookies. Ilalatag nila ang mixture sa isang sapin na magsisilbing lianera ng mga cookies at parang palay na papatuyuin ito nang walang takip sa mga lugar na mataas ang sikat ng araw tulad ng basketball court o sa gilid ng daan. Pagkatapos tumigas ng mga cookies ay diretso nang ilalagay ito sa balde na siya namang ilalako at ibebenta sa mga tao sa kanilang lugar. Alam nyo, maraming parokyano ang cookies na ito. They are selling like hotcakes mula sa matatanda, mga buntis, mga bata at kung walang-wala na talaga ay pati ang mga sanggol ay ito na ang kinakain. Pinaniniwalaan ng mga tao dito na ang buhangin na kanilang nilalantakan ay nagtataglay ng anti-acid at calcium na mariing pinabulaanan ng mga doktor. Bagamat technically mayroon naman ito pero hindi ito sapat para sa kinakailangang sustansya ng mga tao. Isa pa, marami samot-sari ang sakit na pwede mong makuha dito tulad na lang ng soil-transmitted helminths o isang malauod na bakterya, dumi ng mga hayop, maruming tubig at nanggigitatang paraan ng paggawa. Hirap ang mga taong bumili ng mga prutas dahil sobrang mahal ng mga ito. Madalas, ang kinikita lamang ng mga naninirahan dito ay 50 pesos na siyang pagkakasyahin maghapon. Oo nga, sabihin na nating mayroon kang pera, pero sa lugar kung saan bibihira dumating ang mga prutas at pagkamahal-mahal ng mga ito ay wala kang ibang choice kundi ang bumili ng mga cookies na gawa sa buhangin. Tumigil nga tayo saglit at mag-isip, kaya mo bang pumalit sa lugar nila? Paano kung minsan paggising mo ay isa ka sa mga taong ito? Tipong wala kang ibang pagpipilian, wala kang magawa kung hindi kumain na lang ng putik para mabuhay. Kaya mo ba? Kung hindi ay sa susunod na ikaw ay magreklamo sa kung ano ang mayroon ka, ay isipin mo sila. Sa tuwing ikaw ay nagrereklamo sa iyong mga magulang kung bakit laging sardinas na lang ang ulam, ay mas gugustuhin mo ba na kumain ng putik? Sila ng mga taong pinipilit kainin ang hindi kinakain ng tao, maitawid lang ang kanilang gutom.
Kung hindi mo kaya ay sa susunod na may ititira ka o itatapon na pagkain ay isipin mo na sa maraming dako ng mundo ay may mga taong naghahangad na makakain o makatikim man lang ng pagkain na itatapon o sasayangin mo. Magpasalamat tayong lahat dahil kahit papaano ay nakakakain ka ng gusto mong mga pagkain na kinakain naman talaga ng mga tao. Kung ikaw man ngayon kaibigan ay hirap sa buhay, huwag kang mawalan ng pag-asa. Hindi mo alam kung kailan darating ang grasya sa iyo. Magsumikap ka at hanapin kung saan ka magaling at iyon ay ang pagtibayin mo, hasain mo at kalaunay ang landas na tatahakin mo.